Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jamil Johar Salipada and I am the last reporter. Let's move on to the earth art and street art. Earth art is a mostly American movement that employs the natural landscape to create site-specific sculptures, art forms, and buildings. It is also known as land art or earthworks. The concept of the conceptual and minimalist art movement were carried forward by this new art genre which appeared in the 1960s. Earth art, also known as a land art or earthworks, is an American art movement that creates sculptures, other works of art, and architectural structures out of the natural environment. Yun na po, ang earth art nabubuo ito sa pamamagitan ng material na bagay mula sa kalikasan, katulad ng mga bato, kahoy, putik o iba pa. It first appeared in the 1960 at ito ay lumitaw noong 1960 and was impacted by minimalist and conceptual art. It honors the natural world while integrating art with the surroundings in a special, location-specific manner. Sa madaling salita, tayo po ay halos napapalibutan ng earth art. Na halos karamihan sa ating nakikita ay tinatawag itong earth art. Earth art, also known as land art or earthworks, a type of American art that use the natural environment to illustrate cultural sites such as cave paintings and building paintings. The ancient people, they like to write or paint something in the cave. They use the big stones to paint, di ba? And the buildings that we see that have design here that they made with the stone or sand. Yun na po, ang earth art use natural materials such as plants, rocks, and dirt to create works of art that highlights the innate beauty of the environment. It is emphasized on the innate beauty of the natural world and its utilization of organic elements like plants, rock, and soil. Di ba na yung mga taong nagtatanim ng mga sunflowers o magagandang bulaklak, di ba, na na-appreciate natin yung beauty o ganda ng ating environment. And example of earth art, we have Spiral JT by Robert Smithson, a coil-shaped sculpture made of mud, salt, and rocks in Utah Great Salt Lake. Robert Smithson's Spiral JT, 1,500 foot long, na ginawa lang siya sa pamamagitan ng putik. At asin na ito ay ang hugis ay spiral. And Utah Great Salt Lake is a well-known example of earth art and represents the balance between the natural world and human creation. Ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng kagandahan ng kalikasan at ang ugnayan ng tao sa kapaligiran. And the next, Storm King Wave Field, created by Maya Lin, is a grass and dirt field at the Storm King Art Center in the New York that is fashioned like a wave. Storm King Wave Field na nilikha ni Maya Lin ay isang larangang puno ng damo at lupa sa Storm King Art Center sa New York na hugis parang alon. Ito ay isang malaking pagpapakita ng art na nagbibigay buhay sa anyong alon sa pamamagitan ng mga natural na materyales. Grass and soil were used to build the Storm King Wave Field. This stunning and immersive art piece at the Storm King Art Center in New York was made possible by the careful shaping and arrangement of these natural materials to imitate waves. Yung Storm King Wave Field na nilikha ni Maya Lin
ay isang larangang puno ng damo at lupa sa Storm King Art Center sa New York na hugis parang alon po siya. It is a large display of art that brings the wave from to the life through natural materials. And there are two main types of earth art. We have the non-invasive. Non-invasive earth art involves creating works that do not disturb the natural environment. Yun po. Non-invasive earth art is about working with nature, diba? And leaving minimal impact, while invasive earth art involves more substantial modification to the environment. Yun po. There are two main types of art, yung non-invasive and invasive. Yung invasive ito yung nakakasira at hindi nakakasira. Halimbawa ng non-invasive ay ito yung hindi nakakasira sa ating kalikasan o walang maiidulot na pinsala sa kalikasan. Yung mga material na ginagamit ng mga artist, katulad ng mga bato, dahon, sanga, para lumikha ng art. On the other hand, is the invasive earth art. Invasive earth art involves altering the landscape in some way to create the artwork. And invasive earth art, ito ay naglalaman ng mas malalaking pakikialam sa kapaligiran. Kumbaga, ito ay nakakasira sa ating environment. Halimbawa, yung paghuhukay nila ng malalim sa lupa para baguhin ito, o di kaya pagputol sa maraming kahoy para makabuo sila ng art. Ang mga gawain na ito ay maaaring permanenteng maging sanhi o magdulot ng pagbabago ng tanawin. Sa madaling salita po ay ang non-invasive earth art ay ang pakikipagtulungan sa kalikasan o pag-iwan sa mga bagay na pwede kasira ng kalikasan. At ang invasive earth art naman ay may kasamang malaking pagbabago sa ating kapaligiran. And the next one is street art. Street art is a form of artworks that is shown in public areas like streets, buildings, trains, and other surfaces that are visible to the general public is known as street art. It is regarded as guerrilla art since it is frequently produced without authorization and attempt to express the artist's personal opinions about the society in which they live. Ang street art po ay ito po yung mga art na nilikha sa mga pampublikong lugar o espasyo tulad ng mga kalye, gusali, at tren para makita ng lahat. Madalas itong ginagawa ng walang pahintulot mula sa mga autoridad. Kaya naman kung minsan ay tinatawag itong guerrilla art. Street artists use different techniques such as painting, stenciling, and graffiti to express their personal opinions and ideas about society. Isa po itong paraan para makipag-ugnayan ang mga artist sa publiko at magbigay ng pahayag tungkol sa mundong ginagalawan natin. There are many different types of street art such as with paste, posters, graffiti, stencils, and installation. Its placement in metropolitan setting and its interaction with the local community define it. Street artists use public areas as a canvas on which display their artist's vision, make social or political statement, or just live up the cityscape. Ang street art ay meron iba't ibang uri. Ito matatagpuan o makikita sa mga pampublikong lugar, katulad ng mga poster na gawa sa with paste, graffiti, stencils, at installation. Its location in metropolitan areas and its interaction with the local community define
its street artists use public space as a canvas on which they display their art, express social or political attitude, or simply make the city look happier. Yun po, ang street artist po ay gumagamit ng mga pangpublikong lugar para mag-canvas at para maipakita sa marami ang kanilang ginagawang art. The different types of street art. We have number 1, with-based posters. Artworks or posters affixed to public surface using an adhesive made of with-paste. With-paste posters are artworks or posters that are attached to public surface using a special glue made from with-paste. They add color and creativity to public space, allowing artists to share their work and convey message to the public. Ang wheat paste ay isang sangkap na ginagawa mula sa harina ng trigo at tubig na ginagamit bilang pandikit. Ito ay inilalagay sa likod ng mga poster o artwork at isinasama sa mga pader, gusali. Ang wheat paste posters ay isang popular na paraan ng street art dahil ito ay maaaring magbigay ng malalaking imahe o mensahe sa mga pampublikong lugar. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga artist na maipakita ang kanilang art sa mga pampublikong espasyo at makapagbahagi ng kanilang mga idea at saloobin sa mga tao. Yung with paste posters, guys, ay yan na po yung mga gawa ng artist na mga mukha na ito ay dinidikit. Ito na yung mga mukha ng tao na idinidikit nila sa mga publikong lugar na nakikita ng mga maraming tao para maipakita ang kanilang art. For example, yung nakikita natin sa mga movie, di ba, na meron tayong nakikita ng mga mukha ng tao sa pader, yun po ay isang with paste posters. And number 2, graffiti. Graffiti, illegal markings or paintings in public areas, frequently done with markers or spray paint as a form of self-expression or message delivery. Ang graffiti is the term of unauthorized painting or marking made in public spaces using spray, paint, or markers. Yung graffiti naman po, guys, ay ito po yung paggamit ng spray para gumawa ng art. Pero ito ay labag sa batas dahil ang madalas na gumagawa dito ay ang mga kabataan. Dahil gusto nila ipakita sa mga tao ang kanilang art o ipakita sa publiko ang gusto nilang ipahatid na mensahe. Ang paggawa po ng graffiti sa mga pampublikong lugar o sa mga pader ng tao na walang pahintulot ay ito ay labag sa batas. Kung familiar po kayo, guys, sa games na Subway Surf na may bata na ginaspray niya yung train tapos ay nahabol siya ng pulis, yun po ang example ng graffiti or yun po talaga siya ang graffiti. And number 3, stencils. Stencils patterns carved out of material that are used to swiftly recreate image by covering them with a paint or ink. Yung stencils naman po ay yung paggupit mo ng bond paper or cardboard na nagkakaroon ito ng iba't ibang imahe. Halimbawa, ang ginupit sa cardboard or bond paper na yon ay isang design ng bulaklak. Tapos, ito ay dinikit mo sa pader at gumamit ka ng spray. At pagkatapos mo ay tinanggal mo yung bond paper or cardboard. At nang tignan mo ito ay nabuo yung imahe ng bulaklak doon sa pader. Para mas maintindihan po ay ginawa mo yung cardboard na pang trace
para mapadali yung pagbuo mo ng bulaklak gamit ang spray. Number 4, installation. Three-dimensional sculptures or artworks constructed of a variety of materials that are positioned in public areas and interact with the surroundings. Ang installation naman po ay ito na po yung paggamit natin ng mga material na bagay tulad ng mga plastic, karton, papel o kahit ano pa yan. Basta yung nagiging recycled material siya. Yung installation po kasi guys ay ito yung nilalagay na disenyo sa mga public place na ginagawa siyang design ng lugar na yun minsan ay nakikita natin o ito na nakabitin sa daan katulad sa Japan, di ba? Na yung sa daan nila ay puro may nakasabit na disenyo na bulaklak o di kaya yung mga plastic na nilagyan nila ng ilaw. Yun po ang installation guys. Basta kahit ano pa man yan na material, basta pwede siyang gawin na disenyo sa mga pang-publikong lugar. O pwede rin siya makita sa loob ng mga room ng paaralan, di ba? Na yung elementary pa lang tayo ay meron mga design na nakasabit sa itaas ng room natin. Yun po ang installation. Street artists use public space as a canvas for various reasons. Artistic expression. Street artists display their skills in artwork in public areas. They have a forum to openly express their love of art and creativity. Ang artistic expression naman, ito ay para sa mga street artists ay isang paraan nila para ipakita ang kanilang talento sa pamamagitan ng pagpinta o pagguhit sa mga pader at iba't ibang pangpubliko na kalsada. They get a platform to express their love of artwork and creativity. Ang kanilang mga ginagawa o nilikha ay hindi lamang nagbibigay ng kulay sa mga kalsada, kundi ito ay nagpapahiwatig din ng iba't ibang mensahe na maaaring magmula sa isipan ng mga tao at damdamin. Sa ganitong paraan, ang art sa kalsada ay nagiging isang mahalagang bahagi ng komunidad. At para din ipakita sa maraming tao o publiko ang kanilang mga ginagawa at kung gaano nila kamahal ang paggawa ng art. Transmitting message. Street artists frequently use their creation to transmit significant message. This may deal with political opinions, social issues, or environment issues. Street artists often use their creation to express important message na ito ay maaaring tungkol sa mga opinyon nila sa politika para sa mga isyong panlipunan o mga isyong pangkapaligiran. Sa pamamagitan ng kanilang mga nilikhang art ay magagawa o nagagawang maipahayag ng mga street artists ang kanilang saloobin o gusto. Iparating ang kanilang mga paniniwala sa publiko. Ang mga mensaheng ito ay ginagawa nila para silbi o magbigay ng pansin para magising ang kaisipan at magpaalala ng pagbabago sa lipunan. And number 3, enhancing the city beauty. Street art gives public areas vibrancy and color. It provides a city a distinct personality and improves its aesthetic appeal. Ang street art ay nagbibigay ng kulay at buhay sa mga pampublikong lugar na nagbibigay ng kakaibang personalidad sa isang lugar o syudad at nagpapaganda kaya ito ay kaakit-akit tignan. Sa pamamagitan ng mga likhang art sa kalsada, nagkakaroon ng buhay at sigla ang mga publikong lugar. Ito ay nagdudulot ng isang makulay at maganda
maganda na tanawin na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga residente at bisita ng lugar. Ang street art ay nagpapalawak ng imahinasyon at nagbibigay ng isang espesyal na karanasan sa mga taong dumadaan o bumibisita dito. Ginagawa nila ito para sa pagpapaganda ng mga pampublikong lugar.